ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga Pilipino nangalisang sa pagpangatake sa Iran sa mga nasod nga dunay US military base sa Middle East. Unom samdan lakip 8-month-old nga baby girl human mibangga ang MPV sa usa ka truck sa General Santos City. Samtang tulo ka riders ug usa ka angkas patay sa managlahing aksidente ni adtong weekend sa Misamis Oriental. 59 anyos nga lalaki kinsa puro kagawad patay human gipusil sa General Santos City. Maamagtuod flyover sa Davao City, abli na sa mga motorista. Og halos 2 pesos kada litro nga taas presyo sa produktong petrolyo, ipatuman sugod ugma. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Abli na sa mga motorista ang maamagtuod flyover sa Davao City. Alang sa dugang detalye, sayron ta sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, natapos na gyud ang pipila ka tuig nga kalbaryo sa mga motorista sa Davao City, no, partikularmente dinhing dapita sa maamagtuod kay nahuman na gyud karong adlaw ang flyover. Gisugdan kini ni adtong 2020 ug dunay budget nga kapin 2 billion pesos. Kung kaniadto labad sa ulo ning dapita diin ginatrabaho ang maamagtuod flyover tungod huot ang dagan sa trapiko labi na kung peak hours karong giablihan na kamatikdang ni arang-arang ang sitwasyon sa trapiko sa lugar. Ang taxi driver nga si Alvin nalipay kay dakong alibyo matud pa sa mga motorista labi na sa mga nagapamasahero sa Manila kay makaapekto sa ilahang pagpamasada kung matanggong sa traffic. Katong wala pa na siya nga abrihan. Puting trapika. Utuyok pa mi dito. Dito pa mi iglaing dalan kay kung diri mo kunting layuan, abot pa sa crocodile ang traffic. O karon nanay. Karon okay ra jud kay ang dagan niya ma'am. Dili yun siya nga as in maliit ka man, madugay, malangan ka. Dunalay abiso ang City Transport and Traffic Management Office sa mga motorista. Bawal ang truck ato sa truck ban, Lunes hangtod Biyernes alas 5 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag. Ug alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Bawal mo left turn kung mo exit o mo gawas sa Davao Christian High School. Mamahimong muliko, patuo, dayon U-turn sa unahan. Regulated ang left turn sa tanang sakyanan paingon sa eskwelahan gikan sa flyover matag Lunes hangtod Biyernes alas 5 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Bawal ang left turn alang sa tanang sakyanan gikan Maa Road paingon eskwelahan. Inay, agi sa Maa Bypass Road, dayon U-turn sa unahan. Ang tanang sakyanan, gikan Maa Road, paingon Magtuod Road o southbound sa Carlos P. Garcia Highway, kinahanglan muliko patuo, dayon U-turn sa unahan. Samtang ang tanang sakyanan, gikan Magtuod Road, paingon northbound sa Carlos P. Garcia Highway, kinahanglan muliko patuo, dayon U-turn sa unahan. Sa buntag kaganiha, adlong Lunes, March 2, giablihan ang flyover nga gigastuhan ilawom sa Build program sa milabayng administrasyon. This is a 4-lane flyover with a total length of 1.2 kilometers including approaches. So kini siya nagsugod atong year 2020. Sumara sa DPWH 11, trabahoon pa ang ubos nga bahin sa flyover ug ang pagtarong sa kalsada. Part po sa atong project ang pag-restore atong portion sa ilalom. So sa karon wala pa nato nasugdan pero very soon ato anang sugdan ang pag-widen at the same time pag-improve nato sa drainage. Kahinumduman nga rehimong kontrobersyal ang proyekto tungod sa matud pa na undang nga pagtrabaho niini. Daan ang gitubag kaniadto sa DPWH nga nagkaproblema sila sa road right of way. Hinuon karon, wala nang matud pa problema, busa magpadayon hangtod sa 100% nang mahuman ang flyover. Sara, kung kaniadto katong ingunani nga takna, kaning ingunani nga oras, kining bahin diri sa may Maa diversion,
bumper to bumper ang traffic. Pero karon nga gablihan na ang flyover sa tuang namatikdan ang both lanes no southbound ug northbound dire-diretso na ang dagan sa mga sakyanan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Unom ang samdan, lakip ang usa ka 8 ka bulan nga baby girl. Human mibangga ang MPV sa usa ka truck sa General Santos City. Overspeeding, usa sa ginalang tawo nga hinungdan sa aksidente sumala sa PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Maayong pagkaguba sa atubangang bahin ining itom nga multipurpose vehicle kon MPV. Human mibangga sa usa ka truck nga natikalbong sab sa National Highway sa Purok 4 Barangay Tinagakan, General Santos City adlawng Domingo. Matud sa Traffic Enforcement Unit sa Gensan City Police, sa 5 ka mga sakay sa maong MPV, 4 niini ang gilayong gidala sa ospital aron mapatambalan. Gumikan sa naangkong head and body injuries. Kini ang 18 ug 19 anyos. Lakip 8 ka bulan pa lang nga baby girl ug 25 anyos nga lalaking driver. Luwas sa hitabo ang 22 anyos nga lalaki nga sakay niini. Sa bahin sa truck, gidala sab sa ospital ang 23 anyos nga lalaking driver niini nga dunasay samad sa lawas. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Gensan, nag-overtake matud pa ang MPV sa truck nga gikan nagpark ug mihinay na og biyahe padulong sa outer lane sa maong dalan ug didto na mibangga. Si vehicle to yung nag-attempt siya ng overtake doon sa on the right which is papunta ng outer lane. Doon sa lane ni vehicle 1 which is may attempt siya to re-enter papusok sa inner lane. As a result, nagkaroon ng collision no doon sa rear portion ng vehicle 1. Gilauman ang ipahigayong settlement sa duha ka kampo kinsa ginakuwaan pa og pahayag. Matud sa TEU, overspeeding matud pa ang gilantaw nga hinungdan sa aksidente. Hindi na lang natin siguro yung speed limit na within that area, National Highway, nasa 50 to 70 lang tayo sana. Maka-adjust tayo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nangalisang na ang kadaghanan sa Pilipinong anaa karon sa Middle East. Gumikan sa gyera tali Iran, batok Amerika ug Israel. Lakip sa usa ka namatay ang Pinoy sa missile attack. Gipaniguro sa gobyerno sa Pilipinas nga padayon kini nakamonitor sa gubot karon sa Middle East ug andam tabangan ang mga Pilipino. Ani ang report? Nangalisang ang mga OFW sa Qatar sa mga pagbusikan. Usa kini sa 7 ka mga nasod sa Middle East nga ginapuntirya sa Iran gumikan sa presensya sa US military base. Pagpanimalus kini sa pag-atake kanila sa Amerika ug Israel. Sa Al-Wakra Municipality, naigo sa missile ang mga sakyanan sa residential area. Hinuon walay namatay. Sumala sa usa ka Filipino worker didto, pirmi ang pagtingog sa National Emergency Alert sa ilang mga cellphone. Yung daughter ko, sabi niya, talagang natakot siya. Yung panganay ko, parang, what is that, mama? So we're trying to explain. Naghawak-hawak kami ng kamay and we pray. Padayon silang nakadawat og anunsyo gikan sa gobyerno sa Qatar ug sa embahada sa Pilipinas. Sobrang lapit namin. Oh my God. Nalisang sabang OFW nga si Edna Rio Castillo dihang miabot kanila ang pagpangatake sa Iran sa Manama, ang sentro sa Bahrain. Napapasama ko sila. Ayan. Oh my God. Nakita niyo yan? Nakita niyo yan, guys. Ayan. Naglilipa rin yung mga ibon. Uuwi pa ako, Lord. Uuwi pa ako. Diyos ko, pauwi niyo pa ako. Halos kalapit lang talaga namin yung location ng pasabog. Sobrang kabado talaga. Maririnig niyo po yung sirena sa background. At kanina po may mga pagsabog ulit. Sana po ay matigil na po ang kaguluhan ito. Ang OFW nga si Randy, 30 minutos lang ang gilayon sa gipuy-an sa US military base nga puntirya sa pagpangatake. Sobrang nakakakilabot po kasi magkakasunod yung pagsabog at malakas siya. Kahit
karamihan po ng mga missiles coming from Iran ay nai-intercept po ng Bahrain. Marinig mo pa rin siya at kikilabutan ka kasi yung impact sa mga pinto, sa mga bintana, ramdam mo. Sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos, padayon daw ang pagmonitor sa mga personahe sa embahada ug labor attaché sa mga lugar nga dunay kagubot. Sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Gipaandam sab ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino nga namuyo ug magbiyahe padulong sa Middle East. Siguraduhing valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Sa datos sa Department of Foreign Affairs, anaa sa kapin 2 milyon ang mga Pilipino nga anaa sa Middle East. Merong yung in-country evacuation or potential assistance na maibibigay natin. Yung Ginatabangan sab sa Department of Migrant Workers ang mga apektado sa flight cancellations, pinaagi sa paghatag og makatulgan, transportasyon ug flight rebooking. Sumala sa Department of National Defense ug Armed Forces of the Philippines, walay direktang hulga sa seguridad sa Pilipinas ang nahitabo karon sa Middle East. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gipadayag sa mga Dabawenyo ilang suporta sa desisyon ni Vice President Sara Duterte nga mudagan pagka-presidente sa 2028 presidential elections pinaagi sa usa ka motorcade sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Green Rice Action! Green Rice Action! Duterte, let's go! Gawas sa mga bit-bit nga tarpaulin nga dunay hulagway ni Vice President Sara Duterte. Gipang dikitan sab kining mga sakyanan. Duna say green ribbons nga gipanghikot. O gilibot ang mga nag-unang kadalanan sa syudad alang sa usa ka motorcade sayo sa buntag adlong Domingo. Pinaagi ni ini, gipakita sa Duterte supporters, lakip na ang barangay officials ang ilang 100% suporta human magdeklara si Vice President Sara Duterte nga mudagan siya sa 2028 presidential election. Kinanglan nato karon ang pag support sa atong Vice President no sa iyang deklara nga mudagan og presidente. Ang panawagan nato karon no magkayusat ang tanan nga mga taga Mindanao atong ipadayon ang pagsuporta sa atong kaugmaon sa tanan. Daghang sa nabuhat sa Davao, itong pa siya ang mayor, daghang sa nabuhat sa Davao City. Sinugdanan palang matud pa kini sa mas dako pang mga aktibidad agig pagpakita og suporta kay VP Sara. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Halos 2 pesos kada litro nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sugod ugma. Gumikan sa nagpadayong kagubot karon sa Middle East. Tungod ni ini pipila ka mga motorista sa General Santos City ang nabalaka nga mosamot pa pagtaas ang presyo sa petrolyo kung magpadayon ang tensyon tali Iran batok US ug Israel. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gani sa gipagawas nga advisory sa Chevron Philippines Incorporated, Sea Oil Philippines Corporation ug Shell Filipinas Corporation, ana sa piso og 90 centavos ang isaka sa gasolina og piso og 20 centavos ang itaasab sa diesel og piso og 50 centavos sa kerosene nga ipatuman ugma Marso 3. Matud sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kon DOE-OIMB nga kiniepekto na sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Ginapatuman kini sa mga kumpanya sa lana matag adlaw Martes sa alas 6 sa buntag. Ang driver nga si Vicente Demesilio sa Gensan. Ang anapa sa 55 pesos per liter ang presyo sa diesel nga iyang napatubil aron makapamasada sa iyang traditional jeepney. Apan nabalaka siya nga basig mosaka pa pag-ayo ang presyo niini pipila ka adlaw gumikan sa nahitabong kagubot karon tali Iran batok US Israel.
Magdako gina, ipiktado kita nan kaya mga palitonon, labi na kini mga gruslina o kurodo, mumal gina siya. Ingon sab ang gibati karon ni Glenn Atoy isip tricycle driver. Sila may dominante nga nasyon sa tibuok kalibutan, US. Unsay allied sa Iran, Russia, China. Nya kung mag-apil-apil na sila, magkagubot sa samot, apektado ang ekonomiya nato. Dugang ni Glenn nga ang labing maapektuhan ni ini mao ang mga commuter. Chain reaction na siya. Apektado ang driver, apektado po ng commuter. Kaya kung magtaas ang presyo sa mga gasolina o diesel, ipatong mo po na sa pasahero. Bugat, sir. Di naman yun na malikayan, sir, nga mutaas yun ang presyo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Patay ang 59 anyos nga lalaki kinsa purok kagawad human gipusil samtang nagmaneho og tricycle sa General Santos City. Away sa yuta ug personal grudge posibleng hinungdan sa krimen sumala sa PNP. Atong ibalik si Efren Mamak. Gitapuk-an na niining mga residente ang usa ka tricycle human gipusil patay ang driver sa purok Alingabong, Mudia, Labangal, General Santos City banda 12:30 sa hapon adlawng Sabado. Giila ang biktima nga si Danilo Porras, 59 anyos ug purok kagawad sa maong barangay. Pauli na unta ang biktima uban ang iyang asawa yang mihunong kinisa nahitabuan sa pagtuo sa biktima nga adunay buyer sa gibaligya ni ini nga yuta. Gikan sila nangumpra, nakakita sayang ba nagtapok, kaya nga nagbayar na, di nihapit siya. Di naini sa kayo nga babae, nag-istorya sila dani. Dihang milarga na ang biktima, uban ang asawa og laing babae nga misakay. Kalit silang giatangan sa riding in tandem suspects nga nakatabon ang nawong. Paspas kining nalibat human ang krimen. Mapod siya kakuan nga gipusil yan ba na, kaya nag-ubos ba na ilang lingkuranan na ilang tricycle na pagpusil diretso dayon sa ulo niya, naggawas daw ang dugo. Nasabak pa niya, pagkahuman na hagba si Dani. Padayon ang investigasyon sa PNP sa ilhanan sa mga sospek. Hinuon, doon na sila'y persons of interest. Away sa yuta ug personal grudge ang gilantaw nga hinungdan. Considering po na yung victim po natin is puro kagawad, kung may mga away sa lupa is isa siya sa mga nagsisettle, and at the same time kung may mga baka po may mga nakaaway po yung ating biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Tulo ka man naglahing aksidente nga nahitabo sa Misamis Oriental nga may kalambigitan sa motorsiklo. Tulo ka mga rider ug usa ka angkas ang patay sa maong mga aksidente. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Biyernes, dead on the spot ang 36 anyos nga lalaking rider o kritikal ang 29 anyos nga lalaking angkas human nga mibanggang ilang motor sa closed van type nga truck pasado alas 12 tungang gabi. Nahitabo ang aksidente sa National Highway sa Sihayon, Barangay Santa Cruz, Tagulwan, Misamis Oriental. Nasayran nga padulong ang van truck sa direksyon Pabutuan City samtang padulong Tagulwan proper ang motor. Diyang kalit nag-ikis-ikis ang dagan sa motor hantod mabangga sa truck tungod sa impact. Nangalagpot ang rider ug angkas niini nga gipangdala sa ospital. Temporaryo gikustodiyan driver sa truck apan nakagawas ra human ang panagsabot sa duha ka partido. Samtang pasado alas 8 sa gabi, patay sab ang laing rider human mibangga ang motor niini sa usa ka fuel tanker truck ug nalatayan sila sa laing 6-wheeler truck sa National Highway sa Zone 2 Barangay Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Gikan sa Villanueva proper ang motor ug anaa sa kasugat nga direksyon ang duha ka truck. Kalit kuno nga miliko ang motor sa walang bahin, rason nga nabangga kini sa tanker truck ug nalagpot padulong sa 6-wheeler truck. Hinungdan nga nalatayan ang rider ug angkas. Temporaryong gikustodiyan driver sa duha ka truck apan gipangbuhian ra human ang panagsabot tali banay sa mga biktima. Adlawng Sabado, pasado alas 9 sa gabi, dead on arrival sab sa ospital ang usa ka 38 anyos nga rider human nga mabangga ang motor niini sa kasugat nga truck sa National Highway Purok 1, Barangay Kalamkam, Talisayan, Misamis Oriental. Base sa investigasyon, na overshoot matod pa ang motor og napadulong sa kasugat nga truck hinungdan sa aksidente. Tungod sa impact, patay na ang rider pag-abot sa ospital. Temporaryong gikustodiyan truck driver apan ginahikay na ang mga posibleng nagsabot sa duha ka partido. Sa maong mga panghitabo, nanawagan karon ang PNP ngadto sa mga motorista nga mosubay sa mga balaod trapiko nga ginapatuman aron malikay sa disgrasya. Cyril Chavez,
1 Mindanao. Usa sa duha ka mga sospek nga may pusil patay sa usa ka babae sa Initaw, Misamis Oriental nga gikasamad sa laing menor de edad nga babae, usa matod pa ka politiko. Kapulisan ginaandam na ang kaso nga ipasaka batok sa sospek. Usa ka prominenteng personalidad matod pa ang sospek nga may pusil patay sa usa ka babae sa Initaw, Misamis Oriental ug pagkaangol sa laing babaeng menor de edad niadtong Pebrero 16. Kini ang gibutyag ni PRO Region 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Dugang sa opisyal nga usa ka elected public official sa usa ka lugar gawas sa Northern Mindanao ang gunman nga mipusil sa babaeng biktima. Ang menor de edad nga survivor kaubanan sa biktima. Sa karon dunay nakadestino nga mga PNP personnel sa nahimutangan sa menor de edad nga survivor, labi pa nga siya ang primary witness sa krimen. Samtang nagpadayon ang case build-up sa Office of the Prosecutor, kauban ng Initaw Municipal Police alang sa mga kasong ipasaka batok sa sospek. Paglambo og panaghiusa ang sentro sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Gani sa pasiugdang pagsaulog o opening ceremony, highlight ang kadaugan sa syudad sulod sa hapit siyam ka dekada. Dungan sab nga ginasaulog ang ika-100 years sa Davao City Hall. Atong sayro ng mga katikaran sa report ni Argil Relator. Dungan sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao, ang pagsaulog sa Centennial Anniversary sa Bagong Dagway, human ang color restoration nga City Hall of Davao. Nahimong mabulukon ang City Hall sa 3D projection mapping show featuring ang Davao icons nga waling-waling, Mount Apo, Durian, ug Agila. Lakip ang Onse Camoro ug Lumad Ethno-Linguistic Tribe sa lungsod. Hangtod sa natagamtaman sa syudad ang paglambo, luyos sa mga pagsulay, bunga sa panaghiusa sa mga Davaoenyo nga mao sa tema sa selebrasyon. Gipakita sab ang hulagway ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kinsa nahimong mayor sa syudad sulod sa kapin duha ka dekada. Ako magpabilin inyong sulgon. Matanawan ang projection mapping show kada oras gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 10 sa gabi hangtod sa katapusan sa Marso. Gipresenta sab ang 20 ka mga kandidata sa mutya ng Davao 2026. Sa March 20 ang Coronation Night. Nasa kawiswagan ug kalinaw, iining palaran lusog sa Davao. We are resilient, we're Davao, and we are strong. Mas gipahugyaw ang pasiugdang pagsaulog sa performances sa world-class ug homegrown talents sa Davao City. Gilusad sab ang 100-year Centennial Stamp. Mismong si Davao City Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II ang nagbukas sa selebrasyon. We celebrate not only the strength, progress, and pride, but also the discipline and values that define us as Davaoenyo. Daghang salamat for doing your part and for your invaluable contributions and commitment to making Davao not merely a place to live, but a city that is worthy of being every Davaoenyo's pride. Atangan ang uban pang mga gipangandamang aktibidad alang sa mga Davaoenyo ug mga bisita sa month-long celebration. Magpadayon kita sa paglambong o pakikiusa. Kay kini ang atong syudad na gihigugma. Davaoenyo ko, nilako ng kakiusa. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mga residente sa Zone 4 sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City kinsa labing apektado sa pagbaha nga dala sa bilabay nga bagyong Basyang nagduso og petisyon nga ipatanggal ang mga yuta nga napundo na sa tunga sa Alae River nga ilang gituuhang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa tubig baha sa ilang lugar. Ani ang dugang detalye.
Human ang nahitabong halapad nga pagbaha nga nasinati sa barangay Bugo sa Cagayan de Oro City nga epekto sa bagyong Basyang nga miigo sa dulan usa ka libo ka mga balay sa maong barangay. Nagpetisyon sa DPWH-10 aron tanggalon ang napundo nga yuta sa tunga sa Alay River. Sumala sa mga residente nga ang maong mga yuta ang ilang gituoang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa tubig baha nga may resulta sa pag-overflow paingon sa ilang mga balay. Gusto na mo na makakanyod, para flowing ang dagan sa tubig para dili na kay grabe ang ba na mo dire. Kulba mo kita sa una kay nanungtong na lang yun mi sa atop kay para dili may makwan. Manod sa tubig. Sumala sa DPWH-10, nasabtan nila ang reklamo sa mga katawhan sa maong barangay. Gani nagpahigayon na sila og inspeksyon sa mga personahe sa DPWH-10 Second Engineering District aron masuta ang kinahanglanong himuon. Usa, ang river dredging ug desilting ang ilang himuon aron mabalik ang natural nga gilawmon ug kalapdon sa maong suba. From 30 to 35 meters ang width sa river tungod sa island sir kanang mga sediment deposits nahimo na lang siyang 5 to 8 meters ang waterway. So just imagine from 30 to 35 meters nahimo siyang 5 to 8 meters. So grabe na gud kanipis ang waterway. That is why sir maka-affect siya sa pagdaloy sa tubig, mo backflow gid ang tubig. Sa karon ginahulat na lang kuno nga mahuman ang clearing operations nga ginahimo sa Iligan City aron nga mabalhin ang mga ekipo sa DPWH nga gamiton sa maong river dredging operation. Nagpasalamat sab ang mga opisyales sa barangay sa aksyon sa DPWH aron dili na masubli pa ang nahitabong pagbaha. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka tricycle driver ang gitanggalan og prangkisa human matud pa gibastos ang estudyanteng pasahero niini sa General Santos City, PNP. Dunay pahimangno sa ubang mga tricycle driver nga buot mohimo sa susamang binuhatan. Ani report ni Efren Mamak. Nagatubangay sa buhatan sa Public Safety Office sa General Santos City ang babae nga estudyanteng pasahero ug ang gireklamo niini nga lalaking tricycle driver adlang Lunes. Matud pa, gihikap ang maong pasahero samtang nagsakay kini sa iyang tricycle niadtong February 6. Natunton sa Traffic Enforcement Unit sa Jensen Police ang maong tricycle driver pinaagi sa backtracking sa CCTV sa syudad. Sa karon, gitanggalan og prangkisa sa PSO ang maong tricycle driver samtang gipailawom sa investigasyon. Samtang gi-issuean sab kini og citation ticket ug gi-impound sab ang tricycle niini sa TEU Jensen. Tuloy naman sa level ng kanyang ginawa, we endorse that to the Women's and Children's Protection Desk of the Police Station 1 for their appropriate actions and disposition regarding sa kanyang pambastos doon sa kanyang pasahero. Ginakuhaan pa og pahayag ang maong tricycle driver ug estudyante. Kini karon ang tambag sa TEU sa mga pasahero. Magsakay tayo ng mga tricycle, kahit na advance picture na natin agad yung plate number para ma-identify agad natin for the purposes of future reference para at least kung may gagawin sila, madali natin mahuli. Kinisab ang pahimangno sa PNP sa ubang mga tricycle driver nga buot mohimo sa susamang binuhatan. May plano pang gagawa na may mga CCTV tayo, almost 400 plus CCTV on place dito sa sentro ng General Santos City. So madali kayong mababacktrack. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mutunol og hinabang ang syudad sa Davao ngadto sa mga apektado sa bagyong Basyang sa Surigao del Sur ug Iligan City. Giaprobahan sa Davao City Council ang 3.6 million pesos nga pondo isip pinansyal nga tabang alang sa mga naapektuhan sa bagyong Basyang. 1 million pesos ang itunol sa probinsya sa Surigao del Sur samtang 500,000 pesos sa Iligan City. Tig 300,000 pesos sabang ihatag sa mga lungsod sa Lanuza, Cortes, Madrid, Bayabas, Caguait, Carmen ug San Miguel sa Surigao del Sur. Una nang nagdeklara og state of calamity ang mao mga lugar tungod sa halapad nga pagbaha epekto sa bagyo. Kuhaon ang budget sa Quick Response Fund sa Disaster Risk Reduction and Management Fund sa lokal nga panggamhanan sa Davao. Pokwang busy sa iyang duha ka pelikula kini iyang gibutiag atol sa iyang pagbisita sa Davao City. Subling mibisita sa Davao City ang komedyante ug aktres nga si Pokwang alang sa usa ka product endorsement.
Sa iyang pagbalik sa syudad, excited siya nga mukaon og durian ug ang paborito siyang anak nga marang. Sa karon, busy si Mamang Poki sa iyang taping sa not one but two movies. Ang usa niana, international movie. May ginagawa po akong dalawang pelikula na isa pang international at yung isa di ko lang kung pwede nang sabihin pero nag-start na po kami na medyo kumbaga out of the box na Mamang Pokwang. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.